Attorney Conti, dito naman po sa inyong reaksyon sa pahayag din ng ICC na patuloy yung kanilang investigasyon dito pa rin sa war on drugs ng dating Pangulo at posible daw maglabas ng karagdagang warrant of or warrants laban sa iba pa pong mga akusado. Ano pong reaksyon ninyo dyan? Syempre, ano po namin yan, inaabangan namin kasi kung mapapansin nyo, nag-issue lang ng warrant of arrest pero walang inanunsyo na pagsasara ng investigasyon. At sa sinasabi na nga namin sa investigasyon na ito, tinutukoy kung sino ang most responsible given na merong krimeng naganap sa Pilipinas na crimes against humanity. Ang sinisilip na kaso ng investigasyon ay crimes against humanity in the acts of murder, and other inhumane acts. At napakalawak nun ng mga range of activities. Sa warrant of arrest ni Duterte, EJK, so murder, rape at torture ang inapply ng prosecutor. Mukhang hindi umubra yung rape at torture. Pero naging sufisyente na yung allegations o yung ebidensya para kumbinsihin na mag-issue ng warrant of arrest sa murder. Alam nyo, isang tabi na muna natin yun dahil balik tayo sa investigasyon na ang scope ay murder and other inhumane acts. At sa pag-open ng confirmation of charges hearing, posibleng lumawak pa ang charges kay Duterte. Hindi imposibleng maibalik ang rape at torture doon sa hihingin ng prosecutor na ibukas na charges kay Duterte. Sa mga iba pang mga hinahanap o tinutukoy na most responsible, siguro naman pwede nang magbanggit, shout out naman dyan kay Senator Bato de la Rosa. Mukha pong kayo po ang susunod at kung may mapapatunayan na or makikita na ebidensya patungkol sa detention of 300,000 Filipinos na kadikit nitong war on drugs, posibleng bumalik ang crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts.